Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkubentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo at komentuhan po natin ito pong Bishop, yung tinatawag pong Bishop Teodoro Bacani. Yung mga galit na galit nung araw, nung panahon ng diktadurya at magnanakaw, mamamatay tao. Pero ngayon, pagdating po sa anak, na isang damukal po ng isyu ng korupsyon at pamumulitika, mas gusto pa raw niya ayon sa kanya. Pakinggan po natin ang bishop na si Teodoro Bacani at komentuhan po natin. Kaya po nawawala na ang tiwala ng taong bayan sa mga ganitong klaseng bishop, mga kababayan. Nagiging bulag, pipi at bingi na rin po sa katotohanan dahil sa pakinabang. Hindi kaya. Paraguay backline. Ayoko sana na mapasok ang isang Marcos no? Pero ngayon Marcos laban sa isang Duterte, no? Na katulad ni Sara. Naku, lesser evil na lang ang pipiliin mo. Talaga, wala kang mapili na good versus evil. A weak president na sana maging malakas pa, mas matatag pa, versus an undesirable vice president. I will not mince any words. Pipiliin ko na rin ang weak president sa ngayon. Sana may lumitaw na isang stronger figure na makapagrarally ang lahat ng mga tao sa kanya. Meron sana, kanya lang, ayaw nang pumasok ulit. Ano po ba ito? Si Mayor Leni Robredo? Sana, kung ako lang, kanya lang. Mukhang yari na ang kanyang loob na hindi na mapapasok sa national politics. Kanya humanap tayo ng bago. Nakita niyo po mga tambay. Ayaw raw niya sana. Ayaw raw niya sana na isang Marcos at tinatawag pa niyang weak leader. Ayaw niya po sana. Kaya lang wala siyang magawa. Dahil nga po isang Duterte at isang Vice President Sara Duterte. Wala na siyang choice. Mas pipiliin pa raw po ni Teodoro Bacani. Ito pong si tinatawag niya. Siya na mismo nagsabing weak. Pag weak at isang damukal ang issue ng pagnanakaw ng gobyerno ng kanyang pipiliin, nakapagtataka. Ganyan na po ngayon ang mga bishop, mga kababayan. Samantalang nung panahon ni Bishop Cardinal Sin, di ba? Yung cardinal. Grabe po 'yon. Nakipaglaban po 'yon sa korupsyon. Hindi po ba? Bakit ngayon sa panahon po ng anak ng diktador, di umano, bakit po wala nakikitang korupsyon ang simbahan? Katulad po ni Bacani. Ganon din po yung isang nadelibira ng maleta. Di ba si Flaviano, si Flavi? Bakit kaya ganito ang simbahan ngayon? Hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat ng pare at mga bishop ay katulad po ni Bacani. Marami pong nakakita ng korupsyon ng mga bishop at mga pare. Hindi po ba? Nakikita po nila ang laganap na korupsyon dahil po pagkakurap ang gobyerno, naghihirap at naghihikahos ang taong bayan. Napakaraming naapektuhan pag po kurap at magnanakaw ang politiko. Pilipino ang nagsasakripisyo at naghihirap. Pero pagdating po sa simbahan, katulad po ni Bishop Teodoro Bacani, mas pipiliin niya pa itong tinatawag niyang weak at isang damukal na issue ng korupsyon, mga kababayan, kisa raw po sa Vice President Sara Duterte na unang-una walang ninanakaw ang Vice President dahil limitado lang ang kanyang pondo. Saan ka nakakita? Ang budget ng Office of the Vice President ay hindi pa po tumataas hanggang 700 hanggang 800 million a year. Samantalang ang pamahalaan ngayon, opisina pala ng Office of the President, tumataging-ting na 11 billion, hindi bababa, hihigit sa 11 billion ng kanyang pondo. Umpara mo sa 800 million. At may confidential intel pa na 4.5 billion. At isang damukal po ng issue ng korupsyon na hindi nakita ni Bacani. Yung contribute ng mga Pilipino sa PhilHealth,
pinakailaman. At yung ginto na reserve na ginto ng mga Pilipino sa Central Bank, pinakailaman. Ganon din po mga pera ng mga Pilipino, mga kababayan, pinakailaman. Hindi po ba? Ganon din po pati ang bisyo. Ang loto, may problema rin. Hindi po ba? At pati ang national budget, pinapakialaman. At lalong-lalo po, ang mga proyektong ginawang ghost project, pinagkakitaan, ninakaw. Di po ba? Wala pong nakita dyan si Bacani. Male-maleta, pinaghati-hatian. Sa bagay, nung panahon po na speaker si Tambaluslos, nakikita natin nagdadala ng maleta sa simbahan. Maleta ang dinodonate yata sa simbahan. Hindi kaya Bishop Bacani? Ang tanong, nakakatanggap din po ba kayo ng maleta katulad ni Flavi? Ni Flaviano Villanueva na tinatawag at sinasabi ng mga Marines? Hindi kaya? Nakakabulag na po ba ang maleta ngayon? Nawawala na po ba ang pananampalataya ng mga bishop? Lalong-lalo na pagkasama yata sa nakakatanggap ng mali-maleta. Ang pananampalataya sa katotohanan ay nakakabulag na kaya? Bishop, nagtatanong lang po tayo. Nakita mo si Sara at hindi mo magustuhan si Sara? Hindi pa siya presidente. Hindi mo na nagugustuhan? At nakapagtataka naman sa'yo, Father. Father ba? Bishop, nakapagtataka naman sa'yo. Nagugustuhan mo ang tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate? May bisyong pulburon ayon sa kanyang ate. Tapos, mas pipiliin mo pa si bongit na ang kanyang approval at trust rating sa Pilipino ay negative. Negative 15. Tapos sa Mindanao, Bisaya, negative 45. Samantalang si BP Sara, magmula nung maupo, lagi siyang pinakamataas sa approval at trust rating ng majority ng Pilipino. Hindi siya nawawala. Hindi siya nagne-negative. Pero pagdating sa iyo, Bishop, wala kang nakikitang ginagawang tama ng Vice President. Ang nakikita mo at pipiliin mo pa si bongit na tinatawag na bangag na hindi na pinagkakatiwala ng majority ng mga Pilipino. Okay pa rin sa iyo. Kaya tuloy na paghahalata kayo Hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat ng pare at bishop ay katulad po ni Bishop Bacani na nagiging bulag, pipi at bingi sa katotohanan. Hindi kaya? Unbelievable. Bilib na bilib ako sa iyo, Bishop. Matindi. Bakit kaya? Ang simbahan po kaya ay sangkot din sa mga maanumalyang korupsyon ng bansa? Di po ba? Dahil mismo kay dating Pangulong Duterte ay binunyag po ni dating Pangulong Duterte ang simbahan po ay sumasama po sa mga illegal. Sa mga illegal daw po, di umano. Kasama rin daw po sa mga illegal mining. Isa rin daw po yan sa sinasamahan ng simbahang Katolika, ang illegal mining. Totoo kaya yan? Nagtatanong lang tayo. Kaya nga sabi ni dating Pangulong Duterte, baka daw pati ang mga pulburon lord ay sinasamahan din kaya nila. Kasi ngayon, mas pabor po sila sa mga magnanakaw Kaya hindi po malayo na sumasama rin po sila sa mga illegal, di umano. Dahil kinukonsente pa po nila at sinasamahan at sinasang-ayunan ang gobyernong magnanakaw Hindi kaya? Bishop. Yan po mga kababayan, si Bishop Teodoro Bacani. Pabor na pabor po dahil kisa daw po sa Duterte at sa Vice President, mas pipiliin pa raw niya ang weak leader. Unbelievable. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At nagbibigay po ng comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Jim Aris from United Arab Emirates, Annie Jo,
Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Gay at Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milayi, Felipe Shapno from Texas, USA, at kay Mika Ligaspi. Maraming salamat po sa inyo. At kay Romulo de Binagracia from Bacolod City, Frank Zamora from California, USA, Mika Ligaspi, nabanggit na po natin, Tessie Mantilla from Kuwait, at kay Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, at Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, at Rolando Timbol from Alberta, Canada. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa at God bless po sa inyo lahat. At taste lang po tayo mga kabayan at ingat-ingat po tayo. Bye-bye!